Yo mga idol, malaking plano na ang Warriors kung hindi nila makukuha si LeBron James. Kung hindi mapupunta si LeBron James sa Golden State Warriors, handa na ang koponan sa kanilang alternatibong plano. NBA insider na si Anthony Slater ng ESPN, kung hindi matutuloy ang pagkuha kay LeBron James, piliin ng Warriors na panatilihin ang katatagan ng koponan. Lang dito ang pagbibigay kay Draymond Green ng kontratang naaayon sa gusto niyang sahod. Ang pinapanatili ang kakayahang maging flexible sa kanilang salary cap para sa hinaharap. Sabi ni Slater na hindi lamang ang susunod na isa o dalawang season ang iniisip ng Warriors. Pinaghahandaan na rin nila ang panahon pagkatapos ng era ni Stephen Curry. Sa lukuyang mayroon lamang silang humigit kumulang $34.9 million garantisadong salary commitments matapos ang susunod na season. Kaya mayroon silang sapat na espasyo upang habulin ang iba pang malaking bituin sa mga darating na taon. Di rin nila isinugal ang kanilang mga draft picks at ginamit pa ang ika-11 picks sa 2026 NBA draft upang kunin si Axel Lendenberg. Papakita ng kanilang hangaring palakasin ang batang core ng koponan. Nasaan ding mananatili si Draymond Green sa Warriors kahit ano pa ang maging desisyon ni LeBron. Ni Green ang kanyang $27.6 million player option para sa 2026-2027 season. Mabigyan ng mas malaking financial flexibility ang koponan. Hindi darating si LeBron, maaaring bigyan na lamang siya ng Warriors ng kontratang halos kapareho ng halagang iyon, na magbibigay kay Green ng gusto niyang makita habang nananatiling maluwag ang salary cap ng koponan para sa hinaharap. Daling salita, kung hindi makuha ng Golden State Warriors si LeBron James, hindi sila magpapanik. Pananatilihin nila si Draymond Green at iingatan ang kanilang salary cap at ang mga draft picks at maghihintay na susunod na pagkakataon upang makakuha ng panibagong superstar na maaaring mamuno sa koponan pagkatapos ng panahon ni Stephen Curry sa Golden State Warriors. Tuloy pa rin naghahanap ang Los Angeles Lakers ng isang kalidad na forward habang nananatiling hindi pa naayos ang sitwasyon ni Jonathan Kuminga. Sa mga ulat, nananatiling pangunahing target ng Lakers si Kuminga. Paman, ang inaalok na 2 taong kontrata na nakahalaga ng $20 million ay hindi pa rin sapat upang tanggapin ng kampo ng manlalaro. Komplikado pa ang sitwasyon dahil mayroon ng 16 na manlalarong may guaranteed contracts ang Lakers matapos pirmahan ni Matisse Thybulle, samantalang 15 lamang ang pinapayagan ng NBA sa regular season. Dahil dito, kung kukunin nila si Kuminga, malamang na kailangan itong gawin sa pamamagitan ng sign and trade, ibang trade na magbabawas muna ng bilang ng kanilang roster. Hindi matutuloy ang pagkuha kay Kuminga, dalawang tinitignan na posibleng alternatibong mula sa Denver Nuggets na si Cam Johnson at Christian Braun. Piling maging trade package, matatanggap ng Lakers si Cam Johnson o Christian Braun. Denver Nuggets naman ay matatanggap sina Jared Vanderbilt, Jaden Hardy o Jake LaRavia at 2032 first round pick swap. Trade na ito, makakakuha ang Denver Nuggets ng isang mahusay na defensibong forward, isang batang scorer, expiring contract, at isang mahalagang draft asset. Samantalang mababawasan naman ang roster ng Lakers upang makasunod sila sa 15-man limit. Natitirang $23.6 million sa contract ni Cam Johnson habang nagsisimula naman ang bagong 5-year, $125 million extension ni Christian Braun na may unang taon sahod na humigit kumulang $21.55 million. Kumikita si Jared Vanderbilt na humigit kumulang $12.4 million habang nasa $6 million ang sahod ni Jaden Hardy at Jake LaRavia. Si Cam Johnson ang makukuha ng Lakers, malaking tulong siya sa opensa ng koponan. Mahusay na 3-point shooter na kaya magbigay ng mas maraming espasyo kina Luka Doncic at Austin Reeves. Ayon sa ulat, ilang koponan na ang nagtangkang kunin si Johnson bilang salary dump, ngunit tinanggihan ito ng Denver. Nakarang season, nagtala si Johnson ng 48% sa field goal shooting at 43% sa 3-point line, na parehong career high sa huling 15 games na nilaro sa NBA regular season. Mga idol, ano ang opinion ninyo dito? Gusto nyo bang mapunta si Cam Johnson sa Los Angeles Lakers? Comment ang iyong opinion mga idol at maraming salamat po mga idol.